Bukod sa utang at malaki interes, dagdag problema raw ng ilang humiram sa online lending applications ang halos walang tigil na pangharas at pananakot ng mga kolektor. Ang iba namang nakabayad na, pinipilit na mangutang ulit. Lumalabas sa investigasyon ng PAOK ang mga operator ng ilang online lending app galing umano sa mga POGO. May unang balita si Salima Refrat. Pupugutan daw po ako ng ulo, huwag daw po ako lalabas kasi babarilin daw po ako. Ipaparake daw po ako. Buong pamilya ko po, papatayin daw po nila. Matinding pagbabanta at pananakot ang dinanas ni Flor. Di niya tunay na pangalan ng di mabayaran ng inutang sa online lending app o OLA. Naisip ko na tapusin na lang lahat. Pero mas inisip ko po yung kapakanan ng anak ko. Mas kailangan po nila ako. Mas kailangan po nila ng nanay. Ang mas matindi, maging mga mahal sa buhay, damay sa mga hinaharas. Yung family namin, ihaharasin din po nila yan. Talagang ginagawa nila ng pornographic material yung mga bata. Kahit grandparents mo, edit po nila yung mukha nun, tapos kung saan nila ilalagay. Mas worse pa po doon, yung iba nilalagay po talaga nila sa website. Maging mga may good credit at good payer, sa pilitan raw na pinaglo-loan muli. Pinagre-reloan ako kahit ayoko na. Doon nila ako inaharas sa pagre-reloan. 15K yon yung nire-loan nila sa akin. 7K lang yung natanggap ko. Tapos kung ibabalik ko rin yun within a second, kailangan ibalik ko yung 15K. Araw-araw po yung tatawag po sila, starting po ng 6 a.m. Every 5 minutes tatawag sila, iba't ibang number, iba't iba rin po yung nagte-text. The more that parang instant yung bigay sa'yo, ang laki ng sacrifice. Lulubog at lulubog ka po kasi ang kanilang interest is 40 to 50%. Bukod pa po sa interest, may mga hidden charges pa sila, mga penalties. So talagang, imbis na makaahon ka sa inutang mo na hindi mo naman nakuha ng buo, malulubog ka pa sa interest, malulubog ka pa sa mga penalties. Kaya ang NBI at PAOK sinalakay ang dalawang online lending application sa Makati sa bisa ng search warrant. May nadatnan pang mga script sa mga computer para manghikayat na mangutang, pati na paniningil ng pautang. Marami na pong yung mga nagtangkang magpakamatay, nasira yung buhay, nagkaroon ng depression. Ilan ang kliyente mong kinukulit kada araw? 100 plus po. Paano mo kinukulit o sinisingil? Reminders lang po na kung pwede sila makapag-advance. Kayo po ba yung nananakot din at nagbabanta sa mga naglulong sa inyo na pinakabayad? Hindi po, wala po kaming ganong ma'am. 131 ang mga Pilipinong kinustodiya ng NBI at PAOK doon sa ginawang raid sa mga online lending applications noong isang linggo. Pero 117 lamang yung paharapin sa mga reklamo ng paglabag sa Data Privacy Act. Yan ay dahil may mga bumaligtad at piniling maging testigo. Meron ho tayong mga nakuhang mga testigo, mga nakumbinsi ng mga trabahador na magtestigo laban sa kumpanya. Sa kanilang palagay, merong mga hindi na tamang ginagawa yung kumpanya kasi harassment na nga, pananakot yung ginagawa doon sa kanilang mga sinisingil na mga nagkakautang. Sa investigasyon ng PAOK sa online lending applications na raw lumilipat ang ilang operators sa mga POGO, ngayong bawal na ang mga ito. Nakita na raw nila ito noong mag-raid sa isang online lending company sa Makati noong October 2023. Malaki din ito. Baka kung pagsasama-samahin mo lahat yan, baka billions din ito. Yung kinikita nila sa ganyan. Kasi ang mabigat dito, kumikita sila sa dugo at pawis ng mga kababayan natin. Talaga na-establish natin na ito is hindi lang locally but internationally ang operation nila. Ang nakita natin dito is Chinese din ang nagpapatakbo. Ang nabago lang, mga Pilipino naman ang mga empleyado. Ang nakakalungkot kasi dito, ang niloloko dito mga Pilipinos. At ang mga nanloloko, ang mga nangaharas, ang mga nagbibigay ng sakit ng loob is mga Pilipino din. At ito, ang nagpapasunod sa kanila, nagpapatakbo ng operation ay mga Chinese o mga foreign nationals na siyang nagsisilbing mga boss nitong loan applications. Ang SEC o Securities and Exchange Commission ang nangangasiwa sa mga financial lending instruments tulad ng mga online lending applications o platforms. Mula 2023, halos 24,000 reklamo na tungkol sa unfair debt collection ng mga OLA ang kanilang natanggap.
pero mahigit 300 lang ang nagpormalisa ng kanilang mga reklamo. May mga kasong naihain na ang SEC sa piskalya laban sa mga korporasyong may hawak sa mga nirereklamong mga ola. Sa SEC Circular 2019-18, nakalatag ang mga pinagbabawal na debt collection practice tulad ng mga pagmumura, pagbabanta at pagsasapubliko ng impormasyon. Yung sa permission to access gallery, contacts, cameras, microphone, talagang pinagbabawal yon. We officially write our partners and request for removal, monetary penalty, suspension, revocation after the due process. Ito ang unang balita sa Nima Refran para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.